Sa paligid ng Lake Chaser, isang malaking karamihan ng tao ang nagtipon dahil sa kasalukuyang sitwasyon. May isang buto ng bulaklak na nahugasan mula sa karagatan at ngayon ay naging isang halimaw na bulaklak na nakatira sa gitna ng lawa. Bagaman normal itong hindi magiging problema, nagpapakalat ito ng tubig alat na pumapatay sa mga isda sa paligid at nananakit sa mga manggagawang sumusubok pumasok sa tubig. Kaya't kailangan itong aksyonan. Naisip ni Master Splinter na magandang ideya na humingi ng tulong sa isang nomad dahil mahusay sila sa paghawak ng ganitong mga sitwasyon. Ngunit, sa kasamaang palad, abala ang nomad kaya ipinadala na lang niya ang batang babae na nakatira sa kanya. Maraming tsismis tungkol sa batang ito dahil sinasabing pinalayas siya sa lungsod dahil sa paglikha ng gulo dati. Bukod pa rito, wala siyang tainga ng pusa sa mundong ito kung saan lahat ay mayroong hayop na katangian tulad ng mga paa, balbas o tainga. Kaya't ang makinis na balat ni Belle ay kakaiba tulad ng taong nakasuot ng buong katawan na balahibo sa isang libing. Hindi maiwasan ng mga tao na titigan si Belle dahil iniisip nila na siya ay kakaiba at naiirita siya rito lalo na't narito siya upang tulungan ang mga hangal na ito. Pinakilala niya ang sarili bilang Belle Laak at sinabi na narito siya sa utos ng kanyang Panginoon na si Sen Laak upang tulungan silang tanggalin ang halimaw na bulaklak. Pinapasalamatan ng Elder Mouse si Belle sa pagpunta rito at tinuro sa kanya ang mga galamay na gumagalaw sa gitna ng lawa. Sinubukan na nilang labanan ito ngunit sobrang tibay ng katawan nito na hindi tinatablan ng kanilang mga atake at ang mga galamay nito hindi na nila pinag-uusapan kung ano ang ginagawa ng mga ito. Inakala ni Belle na baka isa itong aroni, ngunit ang tanging paraan para makasiguro ay tingnan niya mismo. Tinanong ng Elder kung handa siyang patayin ang halimaw at kinumpirma ni Belle, lalo na't mahilig siyang kainin ang mga galamay ng bulaklak. Hinanda ni Belle ang kanyang mabigat na espada sa pantalan at nagsimulang maghubad ng kanyang damit para magaan siya sa pakikipaglaban sa halimaw. Nang matapos, tumakbo siya patungo sa tubig at halos agad na nahawakan ng isang galamay. Ngunit habang hinihila siya pababa sa ilalim ng lawa, nagawa niyang makalaya. Ngayon na nakuha na niya ang isang malinaw na tingin dito, sigurado siyang ito nga ay Grony bagaman mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Kinuha ni Belle ang kanyang espada at hinanda ang sarili para sa isang atake. Nang subukan siyang atakihin ng halimaw gamit ang galamay nito, nagawa niyang salagin ang atake, ngunit natulak pa rin siya at nasagasaan ang mga gusali. Kaya't nagpa siyang seryosohin ito at ilabas ang kanyang buong kapangyarihan. Muling sumubok ang halimaw na atakihin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, madali na niyang naputol ang mga galamay nito at nasalubong ang mga atake. Bagaman maraming pinsala sa paligid, dahan-dahang napalapit si Belle at nakapagbigay ng malakas na suntok sa halimaw na bulaklak. Biglang naamoy ni Belle ang tubig alat. Sa kasamaang palad, nang sugatan niya ang halimaw, napilitan itong mag-spray ng lahat ng tubig alat sa katawan nito at ang isang patak ng tubig alat ay sapat na upang masira ang pagkain. Kaya't ang mga tao ay nagmamadaling iligtas ang kanilang pagkain habang si Belle ay naaabala sa kaguluhan. Hinawakan siya ng halimaw gamit ang isang galamay nito, ngunit wala na itong lakas upang labanan pa. Tinanong ni Belle kung bakit ito naririto sa halip na manatili sa dagat. Nagsimulang kumislap ang katawan ni Belle habang ipinapahayag ng halimaw na nais nitong umuwi, ngunit hindi ito magawa at ngayon ang tanging magagawa nito ay mamatay dito at ikalat ang mga buto nito. Gayunpaman, may obligasyon pa rin si Belle na alisin ang halimaw kaya't hindi niya ito maaaring payagan na lumikha ng higit pang mga halimaw na bulaklak. Nakalaya si Belle mula sa mga galamay ng halimaw at bagaman naaawa siya rito, ginamit pa rin niya ang kanyang espada upang tapusin ito ng tuluyan. Pagkatapos, bumalik siya sa pantalan kung saan pinasalamatan siya ng Elder sa pagsagip sa kanilang nayon kahit na halos masira ito. Sinabi ng Elder na ipapadala nila ang gantimpala sa kanyang bahay mamaya, ngunit bago siya umalis, tinanong ni Belle kung maaari niyang kunin ang isang buto ng halimaw na bulaklak at mga galamay nito. Wala namang problema rito ang Elder, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit gusto ni Belle ang ganoong bagay. Paalala ni Belle na mahilig siyang kumain ng karne ng bulaklak at bagaman ayos lang ito sa mga tao, palihim pa rin nilang hinuhusgahan si Belle sa pagkain ng ganoong kababuyan. Sa kanyang pag-uwi, kinuha ni Belle ang buto at itinapon ito sa tubig dahil iyon ang huling hiling ng halimaw na bulaklak. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang nakayuko ang kanyang Panginoon sa tabi ng fireplace na sinusubukang sindihan ito.
Sinabi niya na natapos na niya ang kanyang trabaho at pinuri siya ni Sen sa mahusay na pagkakagawa, ngunit abala pa rin ito sa pagpapaapoy. Maraming bagay na hindi maintindihan si Belle tungkol kay Shen, tulad ng kung bakit pinipilit nitong magsindi ng apoy kung kaya naman nitong gamitin ang magic, o kung bakit ipinadala siya upang gawin ang trabaho kung magagawa naman nitong matapos nang hindi sinisira ang kalahati ng nayon tulad ng ginawa niya. Nang matapos ni Sen ang pagsisindi ng fireplace, lumapit ito kay Belle at tinanong kung ano ang dinala niya. Masiglang ipinakita ni Belle ang kanyang bulaklak na galamay at humanga si Sen sa husay ng pagkakaputol niya rito. Bagaman sinabi niya rin na maaaring gamitin ni Belle ang kanyang teknik sa kaunting pagpapabuti, tinanong niya siya kung ano ang gusto niyang gawin sa tentacle, at sumagot si Belle na kakainin niya ito tulad ng ginagawa niya sa lahat ng iba pang flower fish na kanyang pinapatay. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ni Belle ang paghahanda ng mga bulaklak at nang sila ni Nu ay umupo na para kumain. Pinaalala ni Shan kay Belle na huwag sayangin ang balat ng tentacle, kaya't sinabi niyang isipin niyang gumawa ng sapatos mula rito dahil medyo kapaki-pakinabang ito. Pagkatapos, nagsimula na silang kumain ngunit nagreklamo si Belle tungkol sa sobrang dami ng pampalasa na ginamit ni San sa kanyang pagkain dahil hindi iyon ang tamang paraan ng pagkain nito ngunit hindi naman talaga alintana ni Cheyenne. Habang nagpapatuloy ang hapunan, tinanong ni Belle si Shen kung alam niya kung bakit umaalis ang mga flower monsters sa dagat. Hindi sigurado si Shane, ngunit sa tingin niya ay maaaring naghahanap sila ng bagong tahanan dahil hindi sila masaya sa kanilang kalagayan. Ngunit hindi sang-ayon si Belle dahil sinabi ng bulaklak na pinatay niya kanina na gusto nitong bumalik sa dagat ngunit hindi ito makapunta. Sabi ni Shan, marahil ay instincts lang ng bulaklak na magparami ng maraming binhi hanggat maaari. Hindi ito eksklusibo sa mga bulaklak dahil lahat ng nilalang ay may likas na pagnanais na makihalubilo sa mundo sa paligid nila, maliban sa mga chronic gamers syempre. Pagkatapos noon, tumayo si Sayan mula sa hapagkainan at umupo sa kanyang silya habang inaayos ni Belle ang mga pinggan ngunit mayroon pa rin siyang mga katanungan para kay Sing. Una, tinanong niya kung bakit siya pinapunta para harapin ang bulaklak gayong lahat ay natatakot sa kanya dahil sa kanyang anyo, ngunit ipinagtanggol ni Cheyenne ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Belle na hindi siya nakikipaglaban. Siya ay isang anola na nangangahulugang ang kanyang trabaho ay magsilbing tagapagturo at wala ng iba pa. Ngunit sa tingin pa rin ni Belle na sinasayang niya ang kanyang mga talento sa pagiging pasipista. Nababahala siya na hindi sila makakapagtagal dito sa ganitong bilis dahil sooner or later ay maaabutan sila ng hukbo ng insatiable emptiness. Gusto niyang pumunta sa lugar kung saan makakakita siya ng ibang mga regular na tao tulad niya ngunit ayon kay Shen, walang mga lugar na may mga tao sa malapit. Sawa na si Belle sa pamumuhay ng mag-isa dahil natatakot ang mga tao sa kanyang anyo at sinabi sa kanya ni na marahil ay nakakaramdam siya ng homesick o mas tumpak na pagnanasa para sa isang lugar kung saan siya ay maaaring magbelong. Tinanong ni Belle si Sin kung may paraan upang malunasan ang kanyang homesickness at iminungkahi niyang maaari siyang maglakbay upang makahanap ng lugar na matatawag niyang tahanan. Sa kasalukuyan, walang ibang katulad niya sa Square's Land, kaya't hindi siya kailanman matatanggap dito, ngunit kung maglalakbay siya at ikot sa mundo, maaaring matagpuan niya ang hinahanap niya. Sinabi niya na pumunta siya sa Park City at sumailalim sa mga pagsubok upang maging opisyal na nomad at sigurado siyang magagawa niya ito dahil siya ang nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang nalalaman. Bagaman hindi tiyak ni Belle ang kanyang sarili, binalaan siya ni Shen na ang paglalakbay sa mundo ay nangangahulugang ilalagay niya ang kanyang kaligtasan sa panganib palagi at walang sinuman ang naroroon upang iligtas siya kung magpapahamak siya. Maaaring siya ang kanyang guro, ngunit walang paraan na maaari siyang manatili sa kanyang tabi magpakailanman. Hindi niya alam kung handa na siya para sa ganoong paglalakbay. Literal na lumabas siya mula sa isang bato isang araw at ang mga tao sa paligid niya ay medyo natakot sa kanya dahil dito. Natural, sinimulang asarin siya ng mga bata dahil iba siya ngunit nagtataglay siya ng supernatural na lakas kaya't hindi nagtagal ang pambubuli. Kalaunan, inampon siya ng isang mabait na mag-asawa ngunit napagtanto niyang iba siya sa kanila kaya't hindi niya talaga sila matanggap bilang kanyang mga magulang. Tumakas siya isang gabi at sa kalaunan ay napadpad siya sa isang tor na kakaunti ang seguridad. Inakyat niya ang tor at dumating sa isang silid na may isang espada lamang na nakakadena. Dahil walang sinuman doon upang pigilan siya, nilapitan ni Belle ang espada at hinawakan ito at agad na kumislap ito ng kulay rosas at tinanggap siya bilang kanyang kapareha.
Pagkatapos ay tumakbo si Belle at biglang may mga bantay na sumusubok na pigilan siya ngunit napakabilis niya para mahuli nila. Pagdating niya sa labas, huminto siya nang makita ang liwanag ng buwan, ngunit nagbigay ito ng pagkakataon sa mga bantay na mahuli siya, at handa na siyang patayin, ngunit sa kapangyarihan ng kanyang espada. Nahati niya ang espada ng bantay sa kalahati sa kabila ng kawalan ng pagsasanay. Patuloy siyang tumakbo, ngunit pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, upang makatakas, isa pang bantay ang lumitaw sa harap niya at tinumba siya sa lupa. Itinuro ng bantay ang kanyang espada sa kanya at tinanong kung bakit niya ginawa iyon at ang tanging dahilan niya ay dahil itinuturing niya ang espada bilang kaibigan. Tinanggap ng bantay ang kanyang dahilan at nagpasya na huwag siyang patayin, ngunit ikinulong pa rin siya dahil sa pagtatangkang nakawin ang espada. Bumalik sa kasalukuyan, nang mag-umaga, tinanggap ni Sam ang gantimpala mula sa Elder Mouse, ngunit nang makita nila si Belle, nagtakbuhan sila sa takot. Natanggap na ni Belle ang katotohanan na walang tatanggap sa kanya dito kaya't humingi siya ng seryosong pag-uusap kay Sen. Sinabi niyang handa na siyang sumailalim sa mga pagsubok upang maging isang nomad at alam ni Shen na determinado siyang gawin ito, ngunit nagulat siya na nakapagpasya siya magdamag. Gayunpaman, ipinagmamalaki niya na handa na siyang harapin ang mundo at sinabi niya na kunin ang kanyang espada upang bigyan siya ng huling aral. Lumabas sila at sinabi ni Shan kay Belle na hindi siya maaaring maging nomad maliban kung tatanggap siya ng sumpa. Ang isang sumpa ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo depende sa buhay ng nagdadala ng sumpa kaya't ito ang kanyang unang pagsubok sa kanyang landas upang maging isang nomad. Ito ay manghahantong sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kahit ano pa ang kanyang gawin at sa kaso ni Shan. Ang kanyang sumpa ay pumipigil sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa anumang bagay maliban sa pagtuturo na nagpapaliwanag kung bakit siya nagpapadala ng mga misyon kay Belle. Ang mga sumpa ay ipinapasa sa dugo ng mga nomad kaya tinanong si Belle kung handa na siyang manahin ang kanyang sumpa. Pumayag si Belle at pareho nilang pinutol ang kanilang mga kamay upang simulan ang seremonya. Sinabi ni Sayan kay Belle na ipahayag ang dahilan ng kanyang paglalakbay. Sinabi ni Belle na gusto niyang malaman kung saan siya nanggaling at makahanap ng lugar kung saan siya tatanggapin ng mga tao. Sa ganyang paraan, ang sumpa ay naipasa kay Belle ngunit ito ay mas masahol pa kaysa sa inaasahan niya. Nagsisimula siyang makalimutan ang mukha ni Shen at sa kanyang takot, nawawala rin ang lahat ng kanyang alaala kay Shen. Sinabi ni Saten na hindi niya kailangang tandaan siya. Kailangan lang niyang alalahanin ang kanyang mga itinuro at ito ay mabuti para sa kanya dahil sa ganitong paraan hindi siya magagalit sa kanyang mga ulterior motives. Ipinagkatiwala niya kay Belle na bisitahin ang mga lugar na hindi niya napuntahan sa kanyang buhay. Sinumpa ni Belle si Shen sa pagkakalikot ng kanyang isip at pagbura ng kanyang mga minamahal na alaala at humingi ng paumanhin si San, ngunit sinabi niyang ang pagpatay sa kanya ang magpapalaya kay Belle mula sa sakit ng paglimot. Ayaw patayin ni Belle si Shen, ngunit ginawa niya ito upang walang magagawa siya kung gusto niyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sinabi ni Belle kay Shen na mahal niya siya, ngunit sinabi ni Shen na wala siyang iba kundi isang nalimutang alaala kaya't sigurado siyang makakahanap siya ng mas mabuting taong mamahalin balang araw. Ngunit sa ngayon, ibibigay niya kay Belle ang kanyang huling aral bilang kanyang guro kaya't haharapin niya siya ng buong buo. Habang sila ay nagbanggaan, napatay ni Belle si Shen. Ito ang katapusan ng episode 1. Salamat sa panonood, mag-subscribe upang hindi mapalampas ang susunod na bahagi.